Magandang umaga! Hello! Ako nga pala si Charmaine. At sa araw na ito, tuturuan ko kayo ng mga leksyon sa asignaturang Pilipino. Kasama na aking mga kaibigan na sina Hester, Angelica, Raymond at Flonnie. Umpisahan natin sa pang-uri. Pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turi sa mga pangalan o panghali. Ginagamitan ito ng maganda, matapang, masipag, mabango, matamis. Halimbawa nito ay maganda ang suot na damit ni Angelica. Simulan natin sa kantasan ng pang-uri. Kantasan ng pang-uri, lantay. Ito ay naglalarawan lamang ng isa o payak na pangalan o panghali. Halimbawa nito ay masarap ang cake na gawa ni tatay. Madumi na ang damit ni Lera matapos maglaro. Pahambing. Ang pang-uring ginagamit sa pagtutulad ng dalawang pangalan o panghali. Uri ng pahambing, magkatulad at may magkatulad. Magkatulad, ang paghambing kung pataas sa katangian ng pinagtutulad. Ginagamitan ito ng ka, magkasing, tulad, gaya at iba pa. Halimbawa, gaya ng kanyang ama, siya ay magaling din mag-drawing. Pagkasing tangkad ang magkapatid, kaya hindi mahirap pilihan ng damit. Ang kalabang. Ito ay mahigit na positibong katangian ang inihahambing sa bagay na naghahambing. Ito ay gumagamit ng lalo, lihamak, higit, mas, at iba pa. Ang halimbawa nito ay, ang pelikula na panood ko ay mas nakakatakot kaysa sa pelikulang Insidious. Ang biyahe sa aeroplano ay di hamak na malaki kaysa biyahe sa barko. Pasahol, may higit ang negatibong katangian ng pinaghahambingan. Gumagamit ng di gaano, di magkasino, di masyado. Ang pasukdol. Ito ay maaaring positibo o negatibo. Gumagamit ng sobra, ubod, tunay talaga, saksakan at hari ng. Halimbawa nito ay tunay na napakaganda ng kanyang inuhit na litrato. Sobrang kulit kasi ni Diego kaya lagi siyang pinapagalitan. Saksakan ng bait si Sofia kaya siya'y naabuso. Created using Powtoon.